Ang aking anak na lalaki ay tumawag sa akin at sa pinakatahimik na boses sa mundo ay sinabi niya, "Tatay, bukas magpapakasal ako. Kinuha ko ang lahat ng pera sa iyong mga account at ibinenta ko ang bahay." Paalam. Humalakhak ako ng malakas. Wala siyang alam na ang bahay na ibinenta niya ay hindi talaga. Well, darating tayo diyan. Ngayon, natutuwa lang ako na nandito ka sa akin. Pakikalmahan, bigyan ng like ang video na ito. Pakinggan ang aking kwento hanggang sa dulo at sabihin mo sa akin sa comments mula saang lungsod mo ako pinapanood. Para malaman ko kung gaano kalayo na ang aking kwento. Lumipas ang 37 taon sa pagbuo ng aking buhay ng may pasensya. Ladrilyo sa ladrilyo. Ako si Ernesto Santos at sa aking 62 taon ay akala ko ay nakita ko na ang lahat ng maaring ibato sa akin ng buhay. Nakatira ako sa isang katamtamang bahay na may 2 kwarto sa isang tahimik na barangay sa labas ng Maynila. Nagtatrabaho ako ng part-time sa munisipal na aklatan at nasisiyahan sa aking tahimik na routine. Ang aking anak, Juan, ay 34 taon na at palaging ambisyoso, marahil sobra. Namatay ang kanyang ina, Maria, nang si Juan ay 12 taon pa lang at ako ang nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Sa 2 trabaho na isinakripisyo ang lahat. Akala ko ang sakripisyong iyon ay magbibigay sa akin ng kanyang katapatan kahit papaano. Ang unang kakaibang senyales ay lumitaw 3 buwan bago magkolapse ang lahat. Tumawag si Juan para hingin ang mga numero ng aking bank accounts. "Tatay, gusto kitang tulungan mag-set up ng automatic payments." Sabi niya sa malambot na boses na parang pulot. "Matanda ka na. Ayaw kong may makaligtaan kang mahalaga." Nagalangan ako. May sumikip sa aking tiyan. Pero anak ko siya, ang tanging anak ko. Naalala ko ang mga gabing walang tulog, ang overtime, ang mga birthday na ipinagdiwang ko ng murang keke dahil kulang ang pera. Naisip ko, dapat magtiwala ako sa kanya pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya. At ibinigay ko. Ang pangalawang senyales ay dumating 6 na linggo pagkatapos. Dumating si Juan para bisitahin ako kasama ang kanyang nobya na si Carla. 26 taon siya at isa sa mga babaeng maganda sa matalas at kalkuladong paraan. Na nagpaparamdam sa iyo ng hindi komportable nang hindi mo alam kung bakit. Umupo sila sa aking sala at ang mga mata ni Carla ay tumingin-tingin sa lahat. Muebles, mga painting, ang lumang oasan sa ibabaw ng repisa. "Sigurado akong mahalaga na ang bahay na ito, Ernesto." Sabi niya nang hindi tinatawag akong tatay o Ginoong Santos. "Tumataas ng real estate dito. Ito ang aking tahanan." Sagot ko lang. Wala akong interes na ibenta. Tumawa si Juan at pinisil ang kamay niya. "Siyempre hindi, tatay." Si Carla lang ay nag-uusap. Pero may something sa tingin niya na nagpagalaw sa aking tiyan. Pagkatapos dumating ang bank statements. Bawat linggo ng umaga ay chine-check ko ang accounts ko online habang umiinom ng kape. Noong linggong iyon, huli ng Oktubre, tumigil ang puso ko. Ang savings account ko, na may 700,000 na naipon sa loob ng dekada ng pagsisikap. Ang life insurance ng aking asawa at mga taon na tinanggihan ko ang bakasyon at bagong damit, ay nagpapakita ng balance na 1,000,000 na lang. Halos ubos ang current account ko. May 3,000 na lang. Nanginginig ang mga kamay ko nang tumawag ako sa bangko. Ang kinatawan, isang mabait na babae na si Luz. Chinek ang historiko. "Ginoong Santos, ang mga withdrawal na ito ay galing sa online banking ninyo. Ang transfers ay sa account na sa pangalan ni Juan Santos. Anak ninyo po." Hindi ako nakasagot. Binaba ko ng walang sinabi at nanatili sa kusina na nakatitig sa dingding ng 3 oras. Paano niya nagawa? Bakit niya ginawa? Ibinigay ko sa kanya ang lahat, ang aking kabataan, mga oportunidad ko, mga relasyon ko at ganoon ang ibinalik niya sa akin. Kinabukasan tumunog ang telepono ko, si Juan. Halos hindi ko sagutin. Pero may something sa akin na pinilit akong gawin. "Kamusta, tatay?" Masaya ang tunog niya, halos euphoric. "Good news. Bukas magpapakasal ako." Si Carla at ako ay nagdesisyong hindi maghintay. Magkakaroon kami ng magandang ceremony sa isang magandang venue sa Tagaytay. Naputol ang lalamunan ko. "Juan, ang accounts ko." Iyan. Tumawa siya. Talagang tumawa. "Tatay, kinuha ko ang pera. Kailangan ko para sa kasal at sa aming bagong simula. Huwag mag-alala, sapat na ang pensyon mo. At isa pa, ibinenta ko ang bahay. May power of attorney ako mula sa documents na pinirmahan mo noong nakaraang taon. Naalala mo ba? Natapos ang closing kahapon. May 30 days ka para lumipat. Nag-ikot ang mundo. Ibinenta mo ang bahay ko.
Nakakuha ako ng magandang presyo, 2 milyon. Gamit iyon ay magbibigay kami ng down payment sa kondo sa lungsod. Kailangan ko ng mag-close. May tumatawag sa akin. Mag-uusap tayo pagkatapos ng honeymoon. Paalam, tatay. Naputol ang linya at nanatili akong nakaupo na hawak ang telepono. Nararamdaman ang bigat ng pagtataksil na dumudurog sa dibdib ko. Unti-unti ay may ibang bagay na nagsimulang bumangon sa loob ko. Hindi galit, hindi pa. Isang bagay na mas malamig, mas matigas, na nagpangiti sa aking mga labi. Nagsimula akong tumawa ng mahina muna, pagkatapos mas malakas, hanggang tumulo ang luha sa pisngi ko. Wala si Juan ng ideya sa ginawa niya lang. Ang bahay na akala niyang ibinenta, ang simpleng bahay ko sa suburb na nagkakahalaga ng 2 milyon, ay ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Dahil ang bahay na ibinenta ni Juan ay hindi ang tunay kong tinitirhan. Ang property na ibinenta niya ay isang rental house na binili ko 15 taon na ang nakaraan. Nairehistro ko sa pangalan ko para sa tax purposes, na may mga nangungupahan pa na may validong lease contract pa ng 18 buwan. Ang tunay kong tahanan na kinatatayuan ko noon, walang utang at nagkakahalaga ng halos 30 milyon, ay nasa loob ng isang family trust sa pangalan ng pamilya ng aking yumaong asawa. Ang Family Trust Maria Santos. Hindi man lang alam ni Juan na may ganoong trust. Ay, anak kong sakim at hangal, ano ang pinasok mo? Humina ang tawa at nag-iwan ng masolidong bagay. Parang yelo sa buto. Umupo ako sa mesa ng kusina ko, ng tunay kong kusina, at pinilit kong mag-isip ng malinaw kung ano talaga ang nawala sa akin. Ang pagbenta ng rental house ay magdudulot sa kanya ng legal na bangungot. Kapag nalaman ng mga bumili na may validong tenants, sasabog ang mga demanda. Ang pamilya Reyes ay nakatira doon ng 3 taon at may 16 na buwan pa ang contract. Haharap si Juan sa demanda ng mga buyer dahil sa fraud at malamang criminal charges dahil sa pagbenta ng property na wala siyang karapatan sa legal terms. Ang power of attorney na sinasabi niya, hindi ko kailanman pinirmahan ganoon. Ang pinakamasakit ay ang ninakaw na savings. Ang 700,000 na iyon ay ang aking seguridad, kalayaan, hinaharap na medical. Ang perang iyon ay para hindi ako maging pabigat sa sinuman. Ironic na ang sarili kong anak ang nagnakaw nito para hindi siya maging pabigat sa akin. Pero may pangunahing bagay na hindi naiintindihan ni Juan. Hindi ako walang depensa. Hindi ako matandang nalilito na handang tanggapin ang pagtataksil ng tahimik. Bago magtrabaho sa aklatan ay dekada akong nagtrabaho sa law firms. Alam ko ang contracts, property, fraud at mas mabuti pa ay may meticulous records ako ng lahat. Binuksan ko ang filing cabinet at kinuha ang folder na may label rental house, called de Los Olivos. Nasa loob ang copies ng contract sa pamilya Reyes, proof ng security deposit at deed sa pangalan ko. Hindi ko kailanman binigyan si Juan ng power of attorney. Ano man ang sinasabi niyang mayroon ay peke o nakuha sa pandaraya. Chinek ko pagkatapos ang folder ng real properties. Ang tunay kong bahay, kung saan ako nakaupo noon, ay nakapangalan sa Family Trust Maria Santos. Ako ang trustee at beneficiary. Pero hindi sa personal na pangalan ko ang property. Lumaki si Juan doon, pero hindi siya nag-abala na intindihin ang legal structure na nagpoprotekta rito. Nagtimpla ako ng kape at nagsimulang gumawa ng listahan ng gagawin. Una, ay report ang theft sa pulis. Pangalawa, kontakin ang fraud department ng bangko. Pangatlo, kumuha ng abogado. Pang-apat, siguraduhin na protektado at informed ang pamilya Reyes. Pang-lima, tipunin ang ebidensya ng fraud ni Juan sa pagbenta ng property. Habang nagsusulat, humina ang kamay ko. Talaga bang gusto kong ipakulong ang anak ko? Nagpapagalaw sa tiyan ko ang ideya. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang batang inalog ko. Ang teenager na tinulungan ko sa homework. Ang binatang ipinagmalaki ko nang maggraduate. Naalala ko ang boses niya sa telepono. Masaya, walang pakialam. Matutuwa ka sa pensyon mo. Parang walang mali. Anong uri ng tao ang pinalaki ko? Naisip ko si Carla na may kalkuladong mata at matatalim na komento tungkol sa halaga ng bahay. Siya ba ang nagtulak sa kanya? O palagi nang kaya ni Juan ang ganoong kalupitan at ayaw ko lang makita? Nag-vibrate ang phone ko. Text message mula sa kapitbahay at kaibigan ko. Ernesto, nakakita ko ng for sale sign sa rental house mo sa Call de Los Olivos kahapon at wala na ngayon. Okay lang ba? Sinagot ko, mahabang kwento. Magkape tayo bukas. Si Patricia ay kaibigan ko ng 15 taon at dating legal assistant bago mag-retire. Kailangan ko ng alis para sa darating. Noong gabing iyon halos hindi ako nakatulog. Iniimagine ang mukha ni Juan kapag naintindihan niya ang ginawa niya. Magsosorry ba siya?
magmamakaawa, o sisihin ako na niloko ko siya. Sa madaling araw may plan na ako. Hindi ako agad pupunta sa pulis. Una ay titipunin ko ang lahat ng ebidensya. Idodokumenta ang bawat krimen at bubuo ng irrefutable case. Pagkatapos ay haharapin ko si Juan sa choice. Full voluntary restitution o criminal process. Bibigyan ko siya ng isang pagkakataon lang na gawin ang tama. Isang pagkakataon na patunayan na anak ko pa rin siya at hindi ang estranghero na tumatawa habang ninanakawan ako. Alas negatibo, siyam tumawag ako sa bangko. Gusto kong i-report ang fraud at theft sa accounts ko, sabi ko. At kailangan ko ng complete record ng lahat ng transactions sa nakaraang 6 na buwan. Siyempre po, Ginoong Santos, sobrang nakakalungkot ang nangyari. Sisimulan kaagad ang investigation, sagot ni Luz. Pagkatapos tumawag ako kay Martin Cruz, isang abogado na kasama sa book club ko. Martin, kailangan ko ng tulong mo. Kinuha ng anak ko ang savings ko at fraudulent na ibinenta ang property ko. Kailangan ko ng legal representation at panatilihing sekret hanggang magdesisyon ako. Tahimik siya ng ilang segundo. Ernesto, seryoso ito. Magkano ang involved? 700,000 sa savings ko at mga 18 milyon sa fraudulent sale. Diyos ko, tutulong ako. Pumunta ka sa office ko mamayang hapon. Binaba ko at tiningnan ko ang sarili sa salamin sa hallway. Ang gray na buhok ko ay maayos na suklay. Malinaw at matatag pa rin ang mata ko. Mukha akong tipikal na matamis na lolo sa barangay. Pero nakalimutan ni Juan ang isang bagay. Ang matamis na lolo ay maaari ring mandirigma kapag kailangan. Gusto niyang magpakasal kinabukasan. Sage, i-enjoy niya ang kasal niya. Isipin niyang nanalo siya. Maghintay ako, magtitipon ng lakas at pagkatapos turuan ko siya kung ano ang mangyayari kapag tinaksilan mo ang taong nagbigay sa iyo ng buhay. Ang office ni Martin ay sa isang discreet na brick building sa sentro. Umupo kami facing each other na may folder ng documents ko sa gitna. Binasa niya lahat ng may lumalaking disbelief. Nagtatake ng notes paminsan. Ernesto, mas malala ito kaysa inaakala ko. Sabi niya sa huli habang inaalis ang salamin. Falsipikado ng anak mo ang documents para ibenta ang property na hindi sa kanya. Hindi lang civil fraud ito, Kramen. Maaari siyang makulong ng 5 hanggang 10 taon. Alam ko, sagot ko ng mahina. Pero kailangan kong maintindihan ang lahat ng options ko bago magdesisyon. Sige, tumango siya. Una ay mag-file ng fraud report sa bangko mo para i-freeze ang additional transactions. Pagkatapos i-notify ang title company na humandle ng sale. Kailangan nilang malaman na fraudulent ang transaction. Pagkatapos report sa pulis. Pwede mong hilingin na imbestigahan muna bago formal charges para makontrol natin ang timing. At ang mga buyer ng bahay, tanong ko, malamang ay idemanda nila si Juan sa fraud kapag nalaman ang tungkol sa tenants. Pwede rin nilang idemanda ang title company sa hindi pag-detect. Sa isang paraan o iba, si Juan ang mananagot sa full purchase price at damages. Tiningnan ako ni Martin ng seryoso. Kailangan kong itanong, sigurado ka bang gusto mong ituloy? Anak mo siya. Tiningnan ko siya sa mata. Ninakaw niya ang savings ko ng buong buhay at sinubukang itaboy ako sa kalye. Anong uri ng anak ang gumagawa noon? Gumugol kami ng 2 oras sa pag-prepare ng documents. Paglabas ko sa office ni Martin, na-file na ang fraud claims sa bangko at title company. Ang police report ay sa kinabukasan. Habang naglalakad papunta sa kots ko, tumunog ang phone ko. Tatay, bakit tumatawag sa akin ang bangko tungkol sa fraud investigation? Anong nangyayari? Galit si Juan. Minarkahan ng bangko ang transfers mula sa accounts ko bilang suspicious. Sagot ko ng kalmado. Normal na procedure kapag malaking halaga ang galaw. Pero anak mo ako. Sabihin mo na okay lang lahat. Okay lang ba talaga, Juan? Kinuha mo ang 700,000 ko nang walang permiso. Nagbago ang tono niya. Nagiging mas matigas. May permiso mo. Binigyan mo ako ng access sa accounts mo para sa emergency. Hindi para ubusin mo ang lahat ko. Hindi tulong iyan, pagnanakaw. Hindi pagnanakaw, utang lang. Si Carla at ako ay babayaran namin kapag stable na kami. At legal ang tungkol sa bahay. May power of attorney ako. Juan, hindi ko kailanman pinirmahan ang ganoon. Tahimik, pinirmahan mo. Naalala mo ba noong na-hospital ka dahil sa pneumonia? Dinala ko ang papers sa hospital. Naparamdam ko ang lamig sa likod ko. Na-hospital nga ako noong nakaraang taon. 4 na araw sa matinding pneumonia. Halos hindi ko naalala ang mga araw na iyon. Lagnat, gamot, pagod. Kailangan kong makita ang papers na iyon. Sabi ko, tatay, huwag maging mahirap. Legal lahat.
Tawagan mo ang bangko at sabihing cancel ang investigation. Please, kasal bukas. Ayaw ko ng stress na ito. Dapat naisip mo iyan bago ninakaw ang tatay mo. Binaba ko bago niya marinig ang sagot niya. Noong hapon na yon dumating si Patricia na may alak at konsolasyon. Kinwento ko lahat at nakita ko kung paano nagbago ang mukha niya mula shock hanggang galit. Ang walang hiya, sabi niya, alam mo na kasama kita sa lahat. Bilang witness o ano paman kailanganin mo. Salamat, sagot ko na nararamdaman ang bigat ng tunay na pagkakaibigan. Sa totoo lang, may kailangan ako. Gusto kong makausap ang pamilya Reyes. Kailangan nilang malaman ang nangyayari. Tumawag kami ng magkasama. Sumagot si Tomas Reyes na worried. Ginoong Ernesto, okay lang ba? Maingat kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Kaya ibinenta ng anak ninyo ang bahay na tinitirhan namin nang hindi sinasabi sa inyo o sa amin. Tanong niya nang hindi makapaniwala. Anong mangyayari sa contract namin? Valid pa rin ang contract ninyo. Pinakalma ko siya. Nagtatrabaho ako sa abogado ko para ayusin ito. Protektado kayo. Pero gusto kong i-warn kayo kung susubukan ng buyers na pressure kayo. Diyos ko, salamat sa pag-abiso. Bilangin ninyo kami sa anuman kailanganin. Statements, testimony, lahat. Pagkababa, nag-serve pa ng alak si Patricia. Wala si Juan ng ideya sa darating sa kanya, komento niya. Hindi niya akalaing matandang nalilito lang ako na pwede niyang manipulahin. Sagot ko. Kinabukasan nakatanggap ako ng email mula sa title company. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa. Ginoong Santos, ang investigation namin ay nagpakita ng serious irregularities sa pagbenta ng property sa Col de los Olivos. 1,247. Ang power of attorney na ipinakita ni Juan Santos ay may signature ninyo daw. Pero ang notary seal ay mula sa notary na expired na ang license noong petsa iyon. Bukod pa, ang document ay dated sa panahon ng hospitalization ninyo, at records namin ay nasa ibang estado ang notary noon. Itinuturing namin itong possible forgery at fraud. I-freeze namin ang funds ng cell habang ongoing ang investigation. Na-inform na ang buyers at nagsisimula silang mag-legal action laban kay Ginoong Santos. I-forward ko ang email kay Martin na may isang linya lang. Pehe lahat niya. Iyon ang proof na kailangan ko. Hindi lang imprudent o morally questionable si Juan. Kalkuladong fraud ang ginawa niya. Naimagin ko siyang pumapasok sa kwarto ko sa hospital na may papers na halos hindi ko makita. Marahil pinapirma ako ng blank sheets para punan pagkatapos at kumuha ng fake notarization. Pagkatapos may isa pang message si Juan. Tatay, kailangan nating mag-usap. Pwede ka bang pumunta bukas sa kasal? Please. Gusto kitang nandoon. Tinitigan ko ang screen. Gusto niyang pumunta ako sa kasal na binayaran ng ninakaw kong pera. Nag-type ako. Nandoon ako. Isipin niyang okay lahat, magpakasal siya sa kalkuladong nobya niya. Ipagdiwang gamit ang pera ko. Patuloy na maniwala na nanalo siya. Ngingiti ako, magpupose sa pictures, gaganap na proud father at pagkatapos, kapag least expect niya, ituturo ko sa kanya ang consequences ng pagtataksil sa taong nagbigay sa kanya ng buhay. Ang kasal ay eksakto kung ano ang inaakala ko. Mahal, ostentatious at walang laman na init. Ang venue sa Tagaytay ay kumikinang sa puting rosas at crystal chandeliers. Suot ko ang best suit ko, navy blue, elegant at discreet, at maaga akong dumating. Si Carla ay nakamamangha sa gown na siguradong nagkakahalaga ng 500,000. Ang 500,000 ko. Si Juan sa Tutsedo ay ngumingiti na parang walang problema. Nang makita ko ay tumakbo siya sa akin. Talaga kang dumating, tatay. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sobrang saya ko na nandito ka. Alam ko na medyo weird ang mga bagay lately. Pero ito ay bagong simula para sa lahat. Tinitigan ko siya. Talaga niyang pinaniniwalaan niyon na ang pagnanakaw sa akin ay weird lang. Congratulations, Juan, sabi ko ng neutral. Mukha kang masaya. Lumapit si Carla na may matalim na ngiti. Ernesto, ang sweet mo na dumating. Worried si Juan na baka galit ka pa sa, well, alam mo na, pera at bahay, pero actually ito ang best para sa lahat. Hindi mo na kailangan ng ganoong kalaking bahay, at pwede kaming mag-build ng future ni Juan. Ang thoughtful mo, sagot ko ng magalang pero malamig ang tingin. Maikli ang ceremony. Umupo ako sa front row na pinapanood ang anak kong nangangako na mamahalin at alagaan ang babaeng tumulong sa kanya na taksilan ang sariling tatay. Sa bankwet ay nag-usap ako ng pulite. Uminom ng tsampag na halos hindi ko naramdaman at ngumiti sa photos na hindi ko na gustong makita ulit. Eksakto nang pinuputol ang keke. Nag-vibrate ang phone ko. Message mula kay Martin. Binuksan ng pulis ang investigation. Charges for fraud in preparation.
Itutuloy natin. Tiningnan ko si Juan na tumatawa sa friends niya na walang alam. Hindi pa iniisip ko. Bigyan natin siya ng huling kasiyahan na ito na magiging huli ng matagal. Ang confrontation ay dumating 3 araw pagkatapos. Dumating si Juan at kala sa pintuan ko nang walang abiso. Galit siya. Tense at malamig ang mukha ni Carla. Itinulak ni Juan ang pinto at tumasok ng walang imbitasyon. Ano ba talaga ang ginawa mo? Sigaw niya. I-freeze ng title company ang pera ng sale. Sabi nila fake ang power of attorney. Nagbabanta silang idemanda ako. Isinara ko ang pinto ng kalmado. Marahil dahil fake nga, sagot ko. Sinamantala mo na may sakit ako para papirmahin ako ng papers na hindi ko naiintindihan at pagkatapos peke ang notarization. Krimen iyan, Juan. At ninakaw mo pa ang savings ko ng buong buhay. Lumapit si Carla. Ridiculous ito. Tinutulungan ka lang ni Juan. Matanda ka na, Ernesto. Hindi mo na kaya i-handle ang finances at properties mo. Ginawa namin favor sa lahat. Favor? Tanong ko. Ubisin ang accounts ko at ibenta ang bahay na hindi mo pwede ibenta. Hindi pagnanakaw kung masyado kang senil para i-handle. Sigaw niya. Anak mo si Juan. Lahat ng mayroon ka ay mapupunta sa kanya eventually. In advance lang namin ng konti. Nakikita ko na sabi ko ng tahimik. Iyan pala ang plan. Humanap ng anak na may tatay na may pera. Manipulahin siya para magnakaw at buuin ang buhay mo rito. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Carla. Protesta ni Juan. Mahal niya ako. Mahal niya ang inheritance mo o ang akala niyang inheritance mo. Correction ko. Yumuko si Carla sa akin. Alisin mo ba ang accusations na ito? Sabi niya na may malamig na ngiti. O gagawin naming miserable ang buhay mo. Sasabihin namin na may dementia ka. Ipapadeklara ka naming incapable. Ipapapasok ka namin sa home for the aged. Naparamdam ko ang yelo sa ugat ko. Iyan ay threat. Promise iyan. Sabi ni Juan ng mahina at menacing. Sinusubukan kong maging nice. Tawagan mo lang ang bangko at title company at sabihing authorized lahat. Para makapagpatuloy tayong lahat sa buhay natin. Kung hindi, ibabaon ka namin sa cases sa loob ng taon. Marami kaming abogado. Gagastusin namin ang natitira mo sa fees at sasabihin sa lahat na confused ka. Sandali akong natakot. Hindi sa threats niya. May proofs ako. Kundi sa kung ano na ang naging anak ko. Ang galit at menasing na lalaking iyon ay stranger na may mukha niya. Pero hindi ako nakaligtas ng 37 taon sa pagiging mahina lang. Lumabas kayo sa bahay ko. Sabi ko sa boses na bakal na hindi ko man kilala. Ngayon din kayo. Tatay, labas. May 5 seconds kayo bago tawagan ko ang pulis. 1. Hindi ko binilang ang 2. Umalis sila na si Carla ay nagmumura. Si Juan na may deformed na mukha sa galit. Nang makita kong umaalis ang kotse nila, bumagsak ako sa sofa na nanginginig ang kamay. Wala na ang masks. Alam ko na eksakto kung sino ang kaharap ko. Kinabukasan tumawag ako kay Martin. I-file ang formal complaint. Gusto kong iproseso sila sa full force ng batas. Sigurado ka? Naman. Ang mga sumunod na araw ay nagpahinga ako. Nagbasa, nagalaga ng garden, nag-lunch kay Patricia. Kailangan kong mag-recover ng physical at emotional strength. Mas nagsyake sa akin ang konfrontasyon kaysa inaamin ko. Pero habang dinidiligan ko ang mga rosas ko, nararamdaman ang araw sa mukha. Napansin ko rin kung paano lumalaki sa akin ang bagong bagay. Isang malamig at absolute na determination. Ginawa na ni Juan at Carla ang choice nila. Ngayon mabubuhay sila sa consequences. 1 linggo pagkatapos ng away na iyon, tumawag ulit si Juan. Iba ang boses niya, mas malambot, halos childish, parang noong maliit pa siya at may gusto. Tatay, pwede ba tayong mag-usap, please? Naisip kong ibaba. Sa halip sabi ko, nakikinig ako. Marami akong naisip sa lahat ng ginawa ko. Nagiging shaki ang boses niya. Mali ako, tatay. Alam ko, pinuno ni Carla ang ulo ko. Ang stress ng kasal, lahat kasama, pero ikaw ang tatay ko. Hindi ko dapat ginawa nagpaus siya. Tunay na affected ang tunog o magaling lang umarte. Sobrang sorry ako, tatay. Pwede nating ayusin. May parte sa akin, ang naalala kong buhat-buhat siya. Tinuruan magbisikleta, pinuri sa graduations, na gustong maniwala at patawarin agad. Pero natuto na ako sa blind trust. Ano eksakto ang proposal mo, Juan? Ibabalik ko ang pera, lahat. Si Carla at ako ay kukuha ng loan kung kailangan at ayusin ko ang bahay. Kakausapin ko ang buyers. Asikasuhin ko lahat. Mabilis na siyang magsalita. Urgent. Please lang itigil ang investigation. Hindi ko pwede magka-criminal record, tatay.
Masisira ang career ko, buong buhay ko. Dapat naisip mo iyan bago mag-commit ng fraud. Sagot ko, alam ko at sorry ako. Pero bigyan mo ako ng chance na ayusin. Huwag sirain ang buhay ko dahil sa isang mistake. Mistake, parang pagnanakaw sa tatay ay katulad lang ng pagkalimot ng birthday niya. Gaano katagal mo ibabalik ang pera? Tanong ko. Marahil 6 na buwan, 1 taon, Mats. Kailangan namin ng time para saluan. Wala kang 6 na buwan, Juan. Ongoing na ang investigation. Nagiging desperate ang tono niya. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin kung ano. Gusto ko full restitution sa 30 days, sabi ko. Bawat piso na kinuha mo plus interest. Gusto ko written confession at harapin mo ang consequences ng acts mo. Impossible. Hindi namin makukuha ganoong laki sa 30 days. Kung ganoon, dapat naisip mo bago ninakaw sa akin. Malupit ka. Walang puso. Anak mo ako. Tanging anak mo. Paano mo magagawa ito sa akin? At paano mo nagawa ito sa akin? Sagot ko ng mahina. Binaba ko at pinatay ang phone. Noong hapon na yon dumating si Carla mag-isa. Nakita ko siya sa bintana habang bumababa sa kotse niya na impeccable na may cream suite. Tumunog siya ng doorbell ng 3 beses bago ako magbukas. Ernesto, kailangan nating mag-usap face to face. Sabi niya na may ngiti. Naisip, pwede ba akong pumasok? Hindi. Nag-blink siya ng surprised. Sinusubukan kong mag-make peace. Gawin mo mula sa porch. Nagharden ang panga niya, pero pinanatili ang composure. Tingnan mo, alam kong iniisip mo na gold digger ako na nagmamanipula sa anak mo. Pero mahal ko talaga si Juan at sinusubukan kong iligtas siya sa disaster na ito. Sa pag-convince sa akin na i-withdraw ang charges, sabi ko, sa pag-convince sa iyo na maging reasonable, koreksyon niya. Alam mo ba kung ano ang gagawin ng criminal process sa buhay niya, career niya, future namin? Sagot ko, kaya nga kailangang ituloy. Tinitigan ako ni Carla ng matagal at naglabas ng bitter law. Alam mo ba, tama si Juan tungkol sa iyo. Matandang selfish ka na hindi makita siyang masaya. Sobrang bitter at nag-iisa ka na mas gusto mong ibagsak ang sariling anak. Kapag nasa kulungan siya, kapag sira na forever ang relationship ninyo, mapapansin mo na pinili mo ang pera kaysa sa anak mo. Mamamatay kang mag-isa at kasalanan mo yon. Paalam, Carla. Sabi ko na isinasara ang pinto sa galit niyang mukha. Noong gabing iyon dumating si Patricia, kasama ang asawa niyang si Miguel at 2 pang couples mula sa book club, ang mga Jimenez at Rivera. May dala silang pagkain, alak at mas mahalaga pa, support. Nalaman namin lahat, sabi ni Patricia, na niyayakap ako. Gusto naming malaman mo na hindi ka nag-iisa. Umupo kami sa sala at kinwento ko lahat. Hindi lang ang facts, kundi ang sakit, guilt. Takot na baka unforgivable ang ginagawa ko sa pagde-denounce sa sariling anak. Nakikinig sila ng walang judgment. Tama ang ginagawa mo, sabi ni Miguel ng firm. Krimen ang ginawa ni Juan. Kung pabayaan mo, tinuturuan mo siyang manaksil sa sinuman ng walang consequences. Tumango si Carolina. Ninakaw ng brother ko sa nanay ko. Patawarin niya. Walang charges. 5 taon pagkatapos ginawa ulit. May mga tao na natututo lang kapag hinarap ang real consequences. Ang mga salita nila ay yumakap sa akin parang mainit na blanket. Hindi ako baliw o malupit. Lalaki akong nagpoprotekta sa sarili mula sa taong mapanganib. Kahit anak ko pa iyon. Nang umalis sila, pinisil ni Patricia ang kamay ko. Magpakatatag ka, Ernesto. Ginagawa mo ang mahirap, pero tama rin. Kinabukasan tumawag ako kay Martin. Walang deals o agreements. Ituloy lahat. Naiintindihan, sagot niya. At para sa anuman, akala ko incredibly brave ka. Brave o broken? Hindi sigurado, pero alam kong hindi na ako babalik. Bumalik sila 1 beses pa. 1 linggo ng umaga ng tahimik ang barangay. Nakita ko sila sa bintana, si Juan at Carla. Naglalakad sa driveway ng may measured steps. May dala si Juan ng flowers, si Carla ng box ng pastries. Peace offerings. Halos hindi ko buksan, pero nanaig ang curiosity. Anong bagong strategy ang dala nila? Tatay, sabi ni Juan ng malambot na boses at pulang mata na parang umiyak. 5 minutes lang hinihingi namin. Laban sa better judgment ko pinapasok ko sila. Umupo kami sa sala, sila sa sofa, ako sa armchair ko, may distance. Iniwan ni Juan ang flowers sa center table. Daisies, paborito ko. Siyempre naalala niya. Tatay, nagkamali kami, simula niya. Sa lahat, sa pag-usap namin sa iyo, sa ginawa namin. Unforgivable.
Yumuko siya ng may sincere expression. Sa mga nakaraang linggo, hindi ako nakatulog. Iniisip ko ang ginawa ko, kung paano kita nasaktan. Ikaw ang tatay ko. Pinalaki mo akong mag-isa. Ibinigay mo lahat sa akin at binayaran ko ng betrayal. Eksakto ang gusto kong marinig palagi. Kaya parang acting lang. Nagsalita si Carla ng mahina. Ernesto, may utang din akong apology sa iyo. Sobrang horrible ko sa iyo. Sinabi ko ang cruel things. Ang totoo na takot ako. Mahirap ang parents ko. Lumaki akong walang-wala. Nang makilala ko si Juan, nakita ko ang opportunity para sa better life at masyado akong nagtulak. Hinikayat ko siyang gawin ang hindi dapat. Mga bagay na ikaw ang nag-convince sa kanya na gawin. Tanong ko. Amin niya na tinitingnan ako sa mata. Ideya ko ang pera, ang bahay. Ayaw ni Juan. Pinressure ko siya. Sabi ko hindi mo mapapansin ang difference. Na gusto mo siyang makitang masaya. Nagkamali ako. Sorry talaga. Hinawakan ni Juan ang kamay ko. Hindi ko inalis. Tatay, gusto naming ayusin. Handang gawin ang anuman kailangan. Nakapag-apply na kami ng second mortgage sa kondo. Makakapagbigay kami ng 5 milyon sa 2 linggo. Ang iba matatagalan, pero babayaran lahat plus interest. Dagdag agad ni Carla. Ano man ang consider mo fair at ang criminal charges? Tanong ko. Dumilim ang mukha ni Juan. Doon ang problema, tatay. Kung magka-record ako, mawawala ang trabaho ko. Sa finance ako, tatanggalin ako. Paano ko ibabalik ang pera kung ganoon? Paano ko bubuhayin ang pamilya? Hindi ko hinihingi na patawarin mo ako. Hindi ko deserve. Chance lang na ayusin ito nang hindi sinisira ang future ko. Please, Ernesto, dagdag ni Carla. Gusto naming magkaanak. Gusto ni Juan na magbigay sa iyo ng apo. Pero hindi niya magagawa mula sa selda. Apo, tumama sa dibdib ko ang salita. Palagi kong pinangarap na buhatin ang mga anak ni Juan. Ikwento ang history ng pamilya namin. Alam nila eksakto kung saan tamaan. Isipin mo ng mabuti, pressure ni Juan. Talaga bang gusto mo na bisitahin ng future, apo mo ang tatay nila sa kulungan? Gusto mo bang lumaki sila na alam na ang lolo nila ang nagpakulong sa tatay nila? Tiningnan ko silang dalawa. Maganda ang acting. Mukhang sincere ang luha ni Juan. Convincing ang remorse ni Carla. Pero may nakita akong details. Ang pagtingin niya sa orasan ng lihim, ang tension sa shoulders ni Juan, ang sobrang higpit ng hawak niya sa kamay ko kapag hindi ako sumasagot. At kung sabihin kong hindi, tanong ko ng mahina. Instant ang change. Nagharden ang expression ni Juan. Umupo si Carla nang naka-cross arms. Kung ganoon pinipili mong sirain ang anak mo, sabi ni Juan ng malamig. At bakit? Dahil sa pera na hindi mo naman kailangan. May precious house ka, comfortable life mo. Agawan mo ako ng lahat dahil sa pride. Hindi pride, justice. Justice. Naglabas ng dry law si Carla. At justice para sa amin. Tanging anak mo si Juan. Lahat ng mayroon mo mapupunta sa kanya eventually. In advance lang ang ginawa namin ng konti. Kaya ayon sa iyo ideal sana kung namatay ako ng mas maaga para mas convenient sa kanya. Sagot ko. Huwag mong itwist, sabi niya. Matandang bitter ka na hindi makita siyang masaya. Hindi ako pinagtanggol ni Juan. Nanonood lang na naghihintay kung mas effective ang approach na iyon kaysa luha. Dahan-dahan akong tumayo. Lumabas kayo sa bahay ko. Tatay, labas. Nanginginig ang boses ko sa galit. Pumasok kayo rito na may flowers at fake apologies. Sinusubukang manipulahin ako para pabayaan kayong magnakaw ng walang consequences. Talaga bang akala ninyo, hindi ko nakikita ang ginagawa ninyo? Tumayo si Juan na pulang-pula ang mukha. Magsusori ka kapag nakaupo ako sa selda. Kapag iniwan ako ni Carla, dahil hindi ko siya kayang buhayin. Kapag mag-isa ka sa bawat Pasko. Alalahanin mo na ikaw ang pumili nito. Hindi ako ang pumili, sagot ko ng malamig. Ikaw ang pumili noong araw na ninakaw mo ang tatay mo. Hinawakan ni Carla ang braso niya. Umalis na tayo. Hindi worth it. Iwan natin siyang mabulok mag-isa sa pera niya. Nagportazo sila paglabas. Nanatili akong nakatayo sa sala na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Sinubukan nila lahat. Apologies, manipulation, guilt, threats. Pati apo in-offer nila bilang bargaining chip. Parang ibebenta ko ang dignity ko para sa family pictures. Pero sa ilalim ng galit may manipis na daw. At kung tama si Juan at sinisira ko siya, at kung sa mga taon ay magre-regret ako nito. Hindi ko inalis ang doubts na iyon. Noong araw na iyon nakita ko sa likod ng masks nila. Hindi sila sorry sa nasaktan ako. Sorry lang na nahuli. Itinapon ko ang daisis sa basura at tumawag kay Martin.
Kakadating lang nila para subukang manipulahin ako na i-withdraw ang charges. Paliwanag ko. Nag-offer na ibalik ang parte ng pera kung itigil natin lahat. Ano ang sinabi mo? Nalabas sila sa bahay ko. May pause at pagkatapos mainit na tawa ni Martin. Good for you, Ernesto. Kailangan ng lakas iyan. Lakas o katigasan, hindi ko alam, pero hindi na ako makakabalik. Dumating ang araw ng trial 6 na linggo pagkatapos. Inihanda ko ni Martin sa lahat, process, questions, possibility na tanggapin ni Juan ang plea. Pero siya, matigas ang ulo at delusional, tumanggi. Kumbinsido siya na makikampi ang jury sa anak laban sa vengeful father. Suot ko ang simple gray suit at maayos na nagsuklay. Sabi ni Martin, kailangan mukha kang vulnerable pero firm. Hindi ka victim, survivor ka. Malamig ang courthouse, floors and lights na nagre-reflect sa shiny floors. Umupo ako sa likod ng prosecution table na magkalink ang kamay. Si Juan sa kabilang side kasama si Carla at abogado niyang si Ricardo Tan. Elegant na goy, specialist sa financial crimes. Nang magtagpo ang mata namin, may nakita akong hindi inaasahan. Tunay na takot. Good, sa wakas naiintindihan niyang seryoso ito. Ang prosecutor, isang strong woman na si Andrea Lopez, nagpresent ng solid case. Bank records ng unauthorized transfers. Testimony ng title company tungkol sa fake power. Expert analysis ng forged signature. Nagtestify ang pamilya Reyes tungkol sa valid lease at chaos na halos nawalan sila ng tahanan. Clear ang defense strategy. Ipinta ko bilang confused at bitter old man na nagregret sa pagtulong sa anak. Tumayo si Tan para sa opening statement. Mga ginang at ginoo ng jury. Ang case na ito ay tungkol sa family misunderstanding at late regret. Binigyan ni Ernesto Santos ang anak niyang si Juan ng access sa accounts at authority sa property. Bakit? Dahil 62 taon na siya. Nag-iisa at kailangan ng tulong. Hindi ninakaw ni Juan ang tatay niya. Ginawa niya sa consent niya. Pero ngayon, influence ng others at affected ng age-related confusion. Rewrite niya ang history at nagpresenta bilang victim. Napuno ng galit sa loob ko. Pero pinanatili kong seren ang mukha. Matiyaga ang pag-usad ng trial. Tinawag ni Andrea ang witnesses isa-isa. Binubuo ang case ladrilyo sa ladrilyo. Nagtestify ang bank employee na tinawagan ko agad pagka-discover ng missing money. Umiyak at confused. Ipinaliwanag ng title rep ang irregularities ng document. Ipinakita ng handwriting expert na hindi match ang signature ko sa supposed power sa usual ko. Shaky, unsure, consistent sa taong nag-sign under heavy medication o walang full awareness. Pagkatapos ako naman, umakyat ako sa stand, inilagay ang kamay sa Bible at nanumpa. Ginabayan ako ni Andrea ng firm at careful. Kinwento ko ang relationship ko kay Juan, kung gaano ako proud na pinalaki ko siyang mag-isa, ang devastasyon ko sa pagkatuklas ng betrayal. Ginoong Santos, tanong ni Andrea, binigyan mo ba ng permission si Juan na withdraw 700,000 sa savings mo? Hindi, sagot ko ng malinaw, kailanman hindi. Pinahintulutan mo ba siyang ibenta ang rental house mo? Hindi, iyon ay nag-generate ng income na supplement sa retirement ko. Kailanman hindi ko i-authorize ang sale. Pinirmahan mo ba ang power of attorney na nagbibigay kay Juan ng control sa finances mo? Hindi ng conscious. Na-hospital ako sa severe pneumonia. Mataas ang lagnat ko. Dinala ni Juan ang papers at sinabing insurance forms. Halos hindi ko naalala ang mga araw na iyon. Aggressive ang cross ni Tan. Sinusubukang ipinta akong bitter at confused. Pero prepared ako. Totoo ba, Ginoong Santos, na desaprobahan mo ang relationship ni Juan kay Carla? Tanong niya. Hindi, ang desaprobahan ko ay ninakaw niya ang buong buhay ko. Nagkaroon ba kayo ng arguments tungkol sa relationship niya? Tulad ng normal na pamilya. Pero ang trial na ito ay hindi tungkol sa sino ang minamahal ng anak ko, kundi financial crimes. Nag-iisa ka ba talaga? Walang close sa family maliban kay Juan. Nag-iisa. Pero hindi yon nagpapabulaan o vengeful sa akin. Sinubukan ni Tan ang iba pang angles. Pero wala nag-stick. Nasa side ko ang truth. Pagkatapos kay Juan naman, ginabayan siya ni Tan sa version niya. Kung gaano siya worried sa akin. Kung paano daw hiniling ko na i-handle niya ang finances ko. Kung gaano ako masaya na tumulong sa kasal. Polished at convincing ang performance niya. Pagkatapos tumayo si Andrea para sa cross at nagsimulang mag-crack lahat. Ginoong Santos, sinabi mo na hiniling ng tatay mo na tulungan siya sa pera. Kailan eksakto iyon? Sa mga buwan na pinag-usapan namin, nagbubble siya. May maipapakita ka bang message? Email o note na may ganoong request? Verbal lang. Aha. Tungkol sa power of attorney.
Sabi mo voluntary niyang pinirmahan sa hospital. Pero ang notary na may seal sa document ay nasa ibang probinsya noon at ang hospital ay dito. Paano niya na-witness ang signing? Namutla si Juan. Hindi ko alam. May error siguro sa records. Error. Itinaas ni Andrea ang kilay. Opek mo ang notarization pagkatapos makuha ang signature ng tatay mo sa deception. Hindi ako nag-forge ng anuman. Pag-usapan natin ang sale ng bahay sa Col de los Olivos. Tuloy niya. Ipinabatid mo ba sa buyers na may existing lease sa pamilya Reyes? Akala ko alam nila. Sa pamamagitan ng Holy Spirit. Tanong ni Andrea ng malamig. Nagpresenta ka bilang full owner na may authority na ibenta. Hindi mo ba consider ang responsibility na i-disclose ang active tenants? Nagsimulang mag-contradict si Juan, stuttering, repeating. Pinapanood siya ng jury habang nagko-collapse ang rehearsed version niya. Ang truth, Ginoong Santos. Sabi ni Andrea, alam mo eksakto ang ginagawa mo. Pehi ang documents, ibinenta ang property na hindi sa iyo. Ubos ang account ng tatay mo at ginawa mo para sa isang reason. I-finance ang kasal at bagong buhay mo. Hindi ba ganoon? Hindi. Gusto ko lang tulungan siya. Gusto niyang ninakaw. Gusto niyang walang savings at walang bahay. Tinanggap ng judge ang objection ni Tan sa argumentative. Pero doon na ang damage. Nakita ng jury si Juan na nawawalan ng kontrol. Naglilihis sa sarili ng malakas. Nang matapos ang closing arguments, nararamdaman ko ang strange calm. Tapos na ang part ko. Sinabi ko ang truth. Nagbigay ng proofs at lumaban sa manipulation. Ang susunod ay hindi na sa akin. Tumayo kami nang lumabas ang jury para mag-deliberate. Bago sila umalis, tiningnan ako ni Juan isang huling beses. Ang mata niya, na palaging confident, ngayon ay hollow at takot. Binigyan ko ng tingin pabalik ng hindi umiiwas. Iyon ang anak na pinalaki ko, at iyon ang judgment na kinita niya mismo. 3 oras ang deliberation ng jury. Nang bumalik, serious pero firm ang mukha nila. Sa charge ng grand theft, guilty. Sa charge ng fraud, guilty. Sa charge ng document forgery, guilty. Bumagsak ang mukha ni Juan. Sumigaw si Carla ng choke. Nanatili akong tahimik. Nararamdaman ang bigat ng salitang iyon sa sala. Guilty. Itinakda ng judge ang sentencing sa 2 linggo. Lumabas si Juan sa bail. Pero imposed na ang reality. Makukulong siya. Sa labas, may reporters. Sinabi sa akin ni Martin na nakakuha ng local attention ang case. Matandang tatay nag-denounce sa sariling anak dahil sa death. Ginoong Santos, ano ang feeling ninyo sa verdict? Tanong ng journalist. Huminto ako at malinaw na sumagot. Nararamdaman kong nagawa ang justice. Krimen ang ginawa ng anak ko. Tinaksilan niya ang taong pinakamahal sa kanya at kailangang harapin ang consequences. May message ba sa ibang families na dumaranas ng financial abuse sa elderly? Hindi sila obligated na protektahan ang mga nananakit sa kanila. Kahit family pa, lalo na kung family. Ang pagmamahal ng walang limits o consequences ay hindi love, enabling abuse. Mas matindi pa ang sentencing hearing. Pinakinggan ng judge na si Gabriela Cruz ang victim impact statements mula sa both sides. Nagsalita ang pamilya Reyes tungkol sa takot na mawalan ng tahanan. Kinwento ng Buyers ang financial disaster na halos tumama sa kanila. Nagsalita ako tungkol sa betrayal, humiliation, sakit na makita ang anak na naging magnanakaw. Pagkatapos hiniling ng defense lawyer ni Juan ang clemency. Si Juan, umiyak, nag-address sa judge. Your Honor, alam kong hindi ko maundo ang ginawa ko. Tinaksilan ko ang tatay ko, ang taong isinakripisyo, lahat para sa akin. Pinahintulutan kong sirain ng greed at wrong decisions ang relationship namin. Naiintindihan kong kailangang parusahan ako. Mercy lang hinihingi ko. Chance na mag-rebuild ng buhay at someday makabawi sa ginawa ko. Matagal siyang tiningnan ng judge. Ginoong Santos, hindi simple mistake ang ginawa mo, sabi niya sa wakas. Serye ng calculated decisions, documents, sinamantala ang sakit ng tatay mo, fraud sa maraming tao. Hindi impulsive o desperate crimes, kundi entitlement at greed. Pause siya. Walang remorse hanggang nahuli. Nag-threat pa sa tatay niya nang hinanap niya ang justice. Hindi deserve ng leniency. Sentensyado siya ng 7 taon imprisonment na may parole possibility pagkatapos ng 4. Plus full restitution sa akin at sa buyers, loss costs at penalties. Lumampas sa 1-0, 0-0-0, 0-0-0 ang total. Bumagsak si Juan sa upuan umiyak. Nanatiling stiff si Carla na distorted ang mukha. Nang dalhin ng guard si Juan na nakaposas, tiningnan niya ako isang beses pa. Pinanatili ko ang tingin ng tahimik. Wala nang sasabihin.
Ilang araw pagkatapos, nag-meet kami ni Martin para review ang restitution order. I-freeze ng court ang assets ni Juan at Carla, paliwanag niya. Ibebenta ang kondo na binili nila. Igagarnish ang accounts nila. Magbabayad sila sa iyo sa loob ng taon, marahil decades. At si Carla, tanong ko, hindi siya criminally charged dahil si Juan ang nag-sign at execute lahat. Pero bilang asawa civilly liable siya sa restitution. Pwede nilang garnish ang sweldo niya, accounts, anumang asset sa pangalan niya. Naisip ko ang babaeng tinawag akong selfish old man, na nag-usat tungkol sa apo, parang bargaining chips. Mukhang may plans din ang justice para sa kanya. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mag-chain ang consequences. Nawala ang trabaho ni Juan sa finance. Walang company na gustong kumuha ng convicted fraudster. Dinilit ni Carla ang social media niya na puno ng wedding pics at motivational quotes. Lumayo ang friends at acquaintances. Na-foreclose ang kondo sa loss. Nakatanggap ako ng unang restitution payment. 500,000 mula sa SAL na iyon. Matatagalan bago mabawi lahat. Pero gumagana ang system. Nagpadala ang pamilya Reyes ng card. Salamat sa courage na ipaglaban ang justice. Nailigtas ninyo ang tahanan namin at natutunan ng mga anak namin ang lesson tungkol sa justice. Nag-organize si Patricia ng dinner para i-celebrate ang end ng process. Nag-toast ang book club namin sa strength ko. Resilience, decision na huwag magpaapi. Extraordinary ang ginawa mo, Ernesto, sabi ni Miguel. Karamihan ay sumuko sana, pero nanindigan ka. Wala akong choice, sagot ko. Siya ang hindi nagbigay ng iba. Gayunpaman, habang nag-cheers kami, nararamdaman ko ang void sa dibdib ko. Nanalo ako sa court, pero nawala ang anak ko. Ang batang binigyan ko ng bagong bag para sa school noon ay wala na. Pinalitan ng lalaking mas pinahahalagahan ang pera kaysa sa tatay niya. Gayunpaman, may natira sa akin na hindi ko handang i-let go. Ang self-respect ko, bahay ko, future ko. 6 na buwan pagkatapos ng sentence, namulaklak ang buhay ko sa paraang hindi ko inimagine. Nagsimula ko ng small advocacy project para tulungan ang seniors na protektahan ang sarili sa financial abuse. Sumali si Patricia at nagsimula kaming magbigay ng workshops sa community centers at parishes. Bawat tinulungan namin ay nagbibigay purpose sa sakit ko. May meaning ang wound ko. Nag-travel ako sa Europe at Canada. Binisita ko ang old friends at sa 63 birthday ko. Nag-organize si Patricia ng surprise party. Sa pagtingin sa smiling faces sa paligid ko, naintindihan kong mali si Juan. Hindi ako nag-iisa. May community ako, purpose at true happiness. Samantala, gumuho ang mundo ni Juan. Mahirap ang prison. Inatake siya ng ilang beses. Nag-develop ng depression at anxiety attacks. Nag-divorce si Carla sa kanya pagkatapos ng 8 buwan. Nagpresenta bilang isa pang victim. Bumalik siya sa parents niya at nagtrabaho sa 2 retail jobs para makabayad ng share niya sa restitution. Nawala ang social media niya. Walang gustong makasama ang babaeng nagnakaw sa matanda. Sirang-sira ang finance career ni Juan. Nawala ang licenses niya at dinemanda pa ng dating company. Nang mag-apply ng parole, tinanggihan. Walang job, walang support letters, walang proof ng true rehab. Tutuparin niya ang full 7 years. Pinili kong alagaan ang sarili ko at paradoxically, ang desisyon na iyon ang nagdala sa akin sa pinakamayaman na period ng buhay ko. Sa pagbaliktanaw, naiintindihan ko ang nangyari. Minahal ko siya ng sobra, walang kondisyon, na nakalimutan kong turuan siyang mahalin ako pabalik. Nagbigay ako ng walang hangganan, nagsacrifice ng walang sukat, at sa ganoon ay pinalaki ko ang taong akala niya entitled siyang kumuha ng gusto niya. Ang pinakamalaking lesson na natutunan ko ay ang love ng walang respect ay walang halaga at ang family ng walang integrity ay pangalan lang na shared. Nasa kulungan ang anak ko dahil nag-commit siya ng crimes, hindi dahil vengeful ako. Pinili niya ang greed kaysa love. Hindi ko sinira ang buhay niya. Siya mismo. Ang tanging ginawa ko ay tumangging sumama sa destruction na iyon. At ngayon gusto kong itanong sa iyo na nakikinig. Ano ang gagawin mo kung ganoon ang pagtataksil sa iyo ng anak mo? May lakas ka bang piliin ang justice kaysa guilt? Salamat sa pakikinig sa kwento ko hanggang dulo. Like ang video na ito. I-share sa mga nangangailangan at sabihin mo sa comments mula saang lungsod mo ako pinapanood. Baka ang message mo ay makatulong sa iba na maglagay ng boundaries at maalala na ang pagprotekta sa sarili ay hindi selfishness, ito ay survival. Salamat.